Book of Jeremiah, chapter 42. No? Dito tayo sa Book of Jeremiah, chapter 42. Pagkatapos ng Isaiah, Jeremiah. Jeremiah, chapter 42, verse number, yung isang buong chapter, ang babasahin natin, no? Jeremiah 42. Buong chapter. Hiningan ko po kayo na magtayo. Basahin po natin ang book of Jeremiah chapter 42, beginning from verse 1 down to verse number 22. So 22 verses. Jeremiah chapter 42, verse number 1 hanggang verse number 22. Pamagat ng ating pag-aaral sa hapong ito, ito naman gabi, no? Ay pinamagatan kong rejecting God's clear advice. No? Rejecting God's clear advice. No? Yung advice ng Diyos, nire-reject ng Kristiyano. So, mahirap po yung pag nireject natin yung advice ng Diyos natin sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kaya napapahamak ang isang Kristiyano. So, basahin po natin Jeremiah 42 verse 1 to 22. Ready? Begin. Then all the captains of the forces and Johanan the son of Kareah, and Seraiah the son of Hosea, and all the people from the least even unto the greatest came near, and said unto Jeremiah the prophet, Let me beseech thee, our supplication be accepted before thee, and pray for us unto the Lord thy God, even for all this remnant, for we are left but a few of many. Of thine eyes do behold us, that the Lord thy God may shew us the way wherein we may walk, and the thing that we may do. Then Jeremiah the prophet said unto them, I have heard you, behold, I will pray unto the Lord your God according to your words, and it shall come to pass that whatsoever thing the Lord shall answer you, I will declare it unto you. I will keep nothing back from you. Then they said to Jeremiah, The Lord be a true and faithful witness between us, if we do not even according to all things for the which the Lord thy God shall send thee to us, whether it be good or whether it be evil. We will obey the voice of the Lord our God, to whom we sent thee, that it may be well with us when we obey the voice of the Lord our God. And it came to pass after the 10 days that the word of the Lord came unto Jeremiah. Then called Johanan the son of Kareah, and all the captains of the forces which were with him, and all the people from the least even to the greatest, and said unto them, Thus saith the Lord, the God of Israel, unto whom he sent me to present your supplication before him. If ye will still abide in this land, then will I build you, and not pull you down, and I will plant you, and not pluck you up, for I will repent of the evil that I have done unto you. Be not afraid of the king of Babylon, of whom ye are afraid. Be not afraid of him, saith the Lord, for I am with you to save you and to deliver you from this hand. And I will show mercies unto you, that he may have mercy upon you, and cause you to return to your own land. But if ye say, We will not dwell in this land, neither obey the voice of the Lord your God, saying, No, but we will go into the land of Egypt, where we shall see no war, nor hear the sound of the trumpet, nor have hunger of bread, and there will we dwell. And now therefore hear the word of the Lord, ye remnant of Judah. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, if you wholly set your faces to enter into Egypt, and go to sojourn there, then it shall come to pass that the sword which ye fear shall overtake you there in the land of Egypt, and the famine whereof ye were afraid
shall follow close after you there in Egypt, and there ye shall die. So shall it be with all the men that set their faces to go into Egypt, to sojourn there. They shall die by the sword, by the famine, and by the pestilence, and none of them shall remain or escape from the evil that I will bring upon them. For thus saith the Lord of the hosts, the God of Israel, as mine anger and my fury hath been poured forth upon the inhabitants of Jerusalem, so shall my fury be poured forth upon you when ye shall enter into Egypt. And ye shall be the execration and an astonishment and a curse and a reproach, and ye shall see this place no more. The Lord hath said concerning you, O ye remnant of Judah, go ye not into Egypt. Know certainly that I have admonished you this day, for ye dissembled in your heart, when ye sent me unto the Lord your God, saying, pray for us unto the Lord our God. And according unto all that the Lord our God shall say, so declare unto us, and we will do it. And now I have this day declared it to you, but ye have not obeyed the voice of the Lord your God, nor anything for the which he had sent me unto you. Now therefore know certainly that ye shall die by the sword, by the famine, and by pestilence in the place whither ye desire to go and to sojourn. Tayo po'y manalangin. Pagpalang Diyos sa mga banal sa langit, salamat po, Panginoon, na pinapakita niyo po sa amin na ang mga remnant po ng Judah, katulad po ni Johanan at mga captains, mga iba pang mga Hudyo na ito, nakasama po ni Johanan, Panginoon, ay hindi po namin gayahin o tularan, Panginoon, ang kanila nga pong puso na bumalik sa kanilang dating ginagawa sa lugar po ng Egypt. Ang Egypt po ay a place na kung saan ay worthy place. Ayaw po namin bumalik sa dati po namin ginagawa. At ayaw po ninyo rin po na kami po ay mapahamak, Panginoon, at bumalik do sa mga bagay na dati namin ginagawa, Panginoon, na kami po ay undeliver. Thank you, Lord, Panginoon, na kami po ay matuto sa buhay po ng mga Israelitang ito, sa remnant po ni Judah. Salamat po, Panginoon, sa panguna po ninyo sa aming Diyos Banal na Espiritu. Salamat din po, Panginoon, na meron pong katulad ni Prophet Jeremiah, spokesman, Panginoon, na kung saan pinaparating po ang mabuting balita na huwag po silang pumunta sa tinatawag na place of worthy place na Egypt, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin na maging leso po sa aming buhay sa kanyang Pangasus. Amen. Thank you, mga kapatid. So, ang pamagat ng ating pag-aaral, rejecting God's clear advice. Pag sinabing rejecting God's clear advice, no? By the way, si Prophet Jeremiah is the last prophet of Judah. The weeping prophet. No? Siya po ay tinatawag na weeping prophet. At ayaw po na sinabihan po siya na wag siya nang magpakasalan. No? Pero di natin sinasabihan si Terena. Pakasal ka. Pero sinabihan si Jeremiah na siya wag magpakasal. Wag mag-asawa. No? Yan po ang makikita po natin yan. Okay? So si Prophet Jeremiah, merong advice ang Panginoon sa kanya na dapat sabihin sa kanyang mga kababayan, sa mga remnant ni Judah, Israelita. 3 punto lang po ito. No? Asinin natin ang 3 punto: a right choice, a wrong choice, no? A right choice, a wrong choice, make the right choice. A right choice, a wrong choice. No? A right choice, a wrong choice, and make a right choice. So, yung 3 na yun. Right choice. Doon tayo ikot lang sa 3. Okay?
Doon muna tayo sa right choice. Yung tamang desisyon. No? Tamang pagpapasya ng mga remnant na ni Johanan. No? Pasin natin sa verse 1 hanggang verse 12. No? Pero tingnan muna natin sa verse 1 to 6. Ano ba ang makikita natin sa verse 1 to 6? No? Meron silang request. Itong mga Israelita, meron silang request kay Jeremiah dahil si Jeremiah, ang propeta nila na nakikipag-usap sa Diyos, ang request nila nasa verse number 3. Pero yung request nito ay hindi sincere. No? Ibig sabihin ng hindi sincere, no? Hindi talaga galing sa puso yung kanilang request. Balat kayo. Balat kayo. No? Sabi po ng verse number 1, basahin po natin sa verse number 1. Then all the captains of the forces, ito sila Johanan, the son of Kareah, and Jezaniah, the son of Hosea, and all the people from the least even unto the greatest came near. No? So sila po, lahat po sila nakipagtagpo kay Prophet Jeremiah. Lahat po itong forces, the captains, the forces from least to greatest. Sabi sa verse 2, and said unto Jeremiah, nakipag-usap po sila, the prophet, let we beseech thee our supplication. Ano yung supplication? Yung kanilang pagsusumamo. Okay? Be accepted before thee. No? So, nais nila yung kanilang pagsusumamo ay tanggapin ni Prophet Jeremiah. No? Sabi po sa verse number 2, accepted before thee. And pray for us. At ipanalangin daw po sila, itong mga remnant ni Judah. Ang sabi ni diyan, unto the Lord. Ikaw, Prophet Jeremiah, panalangin mo kami. At sabihin mo sa iyong Panginoon. No? Tapansin nyo, sabihin nyo sa iyong Panginoon. So, ibig sabihin, hindi nila kiniklaim yung Panginoon ni Jeremiah, eh hindi rin nila Panginoon. Tapansin nyo? So, kanila, yung Panginoon ni Jeremiah, hindi nila Panginoon. Kaya sinabi dito sa verse number 2, no? Thus said the Lord of hosts, the God of, sa verse number 2, and the captains, 42, verse number 2, and said unto Jeremiah, lagaw ka pa ng dalaman. Prophet, listen to me. Let we beseech thee, our supplication, be accepted before thee. No? Pray for us. Maging katanggap-tanggap yung kanilang pagsusumamo, no? And pray for us. Ipanalangin sila, itong mga remnant ni Judah, unto the Lord, thy God. Napansin niyo po, thy God. Hindi sinabi, our God. Ha? Panalangin mo kami sa Panginoon mo, Jeremiah. So, hindi nila kiniklaim yung Panginoon ni Jeremiah na Panginoon nila. Ako niyo po, thy God. Pero bandang muli, magbabago ito. Tingnan niyo po. Sabi niya sa verse number 2, and pray for us unto the Lord thy God, even for all this remnant. No, yung mga kasamahan po niya. For we are left, sabi diyan, but a few of many, as thine eyes do behold us. Ito na po yung request ng remnant ni Judah. That the Lord thy God may shew us the way wherein we may walk. No? Sabi dito, that the Lord thy God may shew, pakita ng Diyos. No? Palagi yung sinasabi yung word, die. Napansin niyo po yung word? Pangalawang sinabi na po ng remnant ng Judah, die. T-H-Y. Panginoon mo. Jeremiah, na makita ng Panginoon mo, kami. No? Panalangin mo kami sa Panginoon mo, Jeremiah. Una. Tapos sabi ng pangalawa, makita ng Panginoon mo, kami. Dito sa verse number 3. May shew us the way wherein we may walk. Kung saan kami pupunta. Kung saan kami tutungo.
No? And the thing that we may do, at yung mga bagay na dapat namin gawin. Ako niyo po? So, yun po ang nais po ng remnant ni Judah. No? So, yan yung kanilang nais na ipahayag kay Prophet Jeremiah para sabihin po sa Panginoon ni Jeremiah, thy God. Verse 4. Ito na po, no? Kaya iyon yung request po nila sa verse number 3. Nakuha niyo po? Pero yung request po nila, ito ay hindi talaga galing sa puso. Hindi sincere. Hindi seryoso. No? Pakitang, ano lang, tawag nyo, kanina sinabi ko? Ba't kayo? Balat kayo. Pagbabalat kayo lang. Plastic. Plastic. Hindi talaga sincere sila sa kanilang request kay Prophet Jeremiah sa Panginoon ni Prophet Jeremiah. Sapagkat makikita po natin bandang huli, no? Meron na talaga silang plano sa kanilang isip at puso na yung plano nila ang masunod, hindi ang plano ng Diyos. Okay? Ano ang plano ano ba nakatatak na sa kanilang utak, sa kanilang plano? Pupunta sila sa Egypt. Babalik sila sa Egypt. Yun ang nakaplano na sa kanila. Pero, ang sabi ng Panginoon, huwag silang pupunta doon. Alam niyo, minsan kung dumarating sa buhay ng Kristiyano, yung wrong choice, pero may right choice ang Panginoon. Amen. Kaya nais ng Panginoon, doon tayo sa right choice, mga kapatid. Amen. Yung gusto ng Panginoon na masusunod, hindi ang gusto natin. Right. Amen. Kaya yung pinag-aaralan natin, no? Rejecting God's clear advice. Nireject nila yung God's advice, yung clear advice ng Panginoon na mula kay Jeremiah, no? Yun yung kanilang tagapagsalita para iparating na huwag silang pupunta sa lugar ng Egypt. Because ang lugar ng Egypt is a place of worldly place, no? Makamundong lugar ang lugar ng Egypt. Pero nasa plano na nila, matigas ang ulo ng mga to. No? Kaya makita natin yung sa kanilang request, no? Pakisabi Jeremiah sa Panginoon mo, natulungan kami sa aming pupuntahan kung saan kami pupunta, kung saan kami tutungo. Pakisabi ko, ano yung gagawin namin sa iyong Panginoon mo? Pero hindi po sa puso galing. Sa nguso. May nakaplano na sa kanila. Yeah. Na yung pupuntahan nila at ang gagawin nila, pupunta sila, babalik sila sa Egypt. Ayaw na nila doon sa plano ng Panginoon. Gusto nila sa plano ng kanilang buhay, sa kanilang sarili. Yun pong nangyayari po minsan sa Kristiyano, mga kapatid. Minsan, yung plano, at hindi lang minsan, madalas, sa plano ng Diyos, hindi natin sinusunod ang plano ng sarili natin na susunod. No? Plano natin na susunod, hindi ang plano ng Diyos. Kaya mayroong wrong choice, pero ang ganda ng right choice ng Panginoon. Right choice ng Panginoon, huwag pupunta. Pero ang wrong choice, pumunta sa Egypt, yung mga reyna ni Judah. So, napansin niyo po, ito po ang sabi ni Jeremiah sa kanila, yung kanilang request. Sabi sa verse 4, Then Jeremiah the prophet said unto them, no? Nagsalita po yung propeta ng Panginoon, I have heard you. No? Napakinggan ko kayo. Kaya pagka tayo po ay nag-request, mga kapatid, may nakikinig. May nakikinig. Pag ikaw ay humihiling bilang anak ng Panginoon, may nakikinig sa taas. Walang ibang ating Panginoon. No? Dahil alam niya ang nasa puso natin kung sincere to o hindi. Kung ikaw ay talagang plastic o hindi. Maganda hindi tayo maging plastic. Right. Plastic to. No? Alam ng Panginoon sila po ay insincere request yung kanilang nire-request o kanilang kahilingan. Okay? So makita po natin napaka ganda ng sinabi ni Prophet Jeremiah sa verse 4. I have heard you. Napakinggan po kayo. Behold,
Ang ganda na sinabi ni Prophet Jeremiah, I will pray unto the Lord. Nakita niyo po? Verse 4. Tingnan niyo po yung verse. I will pray unto the Lord. Tingnan niyo po, kahit na hindi po sila seryoso sa kanilang kahilingan, pero malaking bagay, yung ginagawa ni Prophet Jeremiah, sila ay pinapanalangin sa Panginoon. Sabi niya, I will pray unto the Lord your God. Tingnan niyo po ang ginagawa ni Prophet Jeremiah. Sa kanila, thy God. Pero sabi ni Prophet Jeremiah, your God. No? Ayaw nila maging Diyos, ang Diyos ni Jeremiah. Itong mga remnant Judah. Pero si Jeremiah, sinabi niya, your God. Gusto ni Jeremiah na maging Diyos nila, ang Diyos ni Jeremiah. Yun ang nakikita niyo, kapatid. No? Sabi niya, I will pray unto the Lord your God. Sabi ni Prophet Jeremiah sa mga remnant ni Judah, no? Ito po yung sila Johanan, no? Saka si Jesaniah, no? Hosea, yung least from the greatest, yung remnant, no? Yung mga lahi, no? So makita po natin, sabi diyan sa verse number 4, and it shall come to pass that whatsoever thing the Lord shall answer you, I will declare it unto you. Kung ano man yung sasabihin sa akin ng Panginoon, ay sasabihin ko sa inyo. Ganda po na sinabi ni Jeremiah. No? Wala siyang itatago. Kaya, sinabi ni Prophet Jeremiah, sige, ipag-pray ko kayo sa inyong Panginoon. No? Sa inyong Panginoon. Yung Panginoon ni Jeremiah, Panginoon nyo rin. At, ano pa sabi niya? Sasabihin ko ang lahat ng sasabihin ng Panginoon sa akin sa inyo. Yan ang sabi sa verse number 4. Okay? Ano pa? I will declare it unto you and I will keep nothing back from you. Ganda po. Wala akong ililihim. Wala akong itatago. Amen. Yan ang gusto po ni Jeremiah. No? Maganda mga kapatid, pagka tayo po ay anak ng Diyos, wala tayong itatago sa Panginoon. Amen. Sa mga Kristiyan, may tinatago sa Panginoon. God. Lalo na yung mga hidden sin. Pagka may mga hidden sin tayo, i-surrender na natin sa Panginoon. Mga kapatid. Yung mga tagong kasalanan, kailangan nang ibunyag sa Panginoon. Ibunyag na, ilatag na sa Panginoon. Ibigay na lahat. No? I surrender all! Amen. Tignan natin. Maawin tayo ng gano'n, pero hindi naman, merong palang, ano, ang dito, ay, hindi may tinitira. May suko. Hindi maisugo. Kailangan meron ka. No? Lahat. Pati bulsa mo, isusugo mo na sa Panginoon. Amen. Lahat. Right. Nung tayo nakakilala sa Panginoon, lahat isuko na sa Panginoon dapat. Tama. Walang ititira. Amen. No? No turning back. No turning back. No? Pero sila mga kapatid, kaya ang ganda ng sabi ni Prophet Jeremiah sa kanila, wala akong ililihim sa inyo kung ano yung sinasabi sa akin ng Panginoon, sasabihin ko sa inyo. Hindi ko ipagdadamot. Hindi ko itatago. Iahayag ko ang sasabihin ng Panginoon sa akin at sasabihin ko sa inyo. Yan ang sabi ni Prophet Jeremiah. Amen. Ano sabi sa verse 4, 5? Then they said to Jeremiah, nagsalita na po itong mga remnant ni Judah, the Lord be a true and faithful witness between us. Ang ganda po na sinabi. No? Ang Panginoon ang magiging saksi sa ating pag-uusap. Amen. Ang gigitna sa ating pag-uusap. Right. No? Ganda po na sinabi niya sa verse number 5. If we do not even according to all things for the which the Lord thy God shall send thee to us. No? Meron pang if dito eh. No? Parang nangyayari, kapatid, yung if. No? If we do not even according to all things for the which the Lord thy God shall send thee for us. Sila po ay nagkakaroon ng ano eh, ng
tinatawag dito yung salita na kailangan merong kasunduan. No? At hindi mababali yung kasunduan na yun between Prophet Jeremiah sa yung remnant ng Judah. No? Meron silang agreement. No? Meron silang covenant. So makikita po natin sa verse number 5. Verse number 6, whether it be good or whether it be evil. Tingnan niyo po, mabuti man o masama. Ang ganda po ng kanilang pagkikipag-usap. Mabuti man o masama, ang sasabihin sa amin ng Panginoon. Whether it be good or evil. Ano sabi pa dyan? We will obey the voice of the Lord. Ang tanong, sinunod ba nila bandang uli? No. No? Tingnan niyo po, ang ganda pa ng kasunduan, ha? Sabi niya sa verse number 5, no? The Lord be a true and faithful witness between us. Siya ang magiging saksi sa atin, Prophet Jeremiah. Siya ang gigita sa atin kung ito ay mabuti o masama, no? Ay susunod kami sa kanyang mga sinasabi. Pero ang tanong, pag bandang uli, sumunod ba sila? Hindi. May sarili silang plano. May sarili silang pasya. May sarili silang gusto. Minsan ang Kristiyano, maraming sariling pasya, maraming sariling gusto, maraming sariling plano. Hindi plano ng Panginoon, hindi gusto ng Panginoon, hindi nais ng Panginoon ang nasusunod, kundi ang sarili. Yung Kristiyano mismo, sarili niya ang nasusunod. Amen. Ganun po yung mga remnant ng Judah. No? Sabi pa nila, kung ano man ang sasabihin mo, Panginoon, mag-uubay kami. Nag-ubay ba sila sa bandang uli? Dito sa verse 13 to 18, hindi na sila nag-ubay. Pag binasa na po natin itong verse 13 to 18, wala na yung pag-ubay nila. Mayroon na silang wrong choice. Right. Pero sa verse 7 hanggang to verse number 12, nandun yung right choice na dapat nilang sundin eh. Okay, tingnan natin yung right choice na gusto ng Panginoon para sa kanila. Verse number 7. Okay, dito na tayo sa point number 1. No? Amen. Nakita niyo na po, verse number 7. Dito na tayo sa verse number 7. Now, when all the verse number 7, and it came to pass after 10 days that the word of the Lord came unto Jeremiah. So, ng 10 araw, dumating na yung sinabi ng Panginoon kay Prophet Jeremiah. Nasasabihin ni Jeremiah sa mga tao, sa remnant ng Judah. Okay, nakikinig niyo? Amen. No? Dumating na. Nabanggit na ng Panginoong Diyos yung ano yung sinabi ng Panginoong Diyos kay Prophet Jeremiah at ihahatid na po nila sa remnant ng Judah. Ano sabi sa verse number 7? That the word of the Lord came unto Jeremiah. Verse 8, then called he Johanan. Tinawag na ngayon niya si Johanan, the son of Kareah. Ito yung mga remnant, no? And all the captains of the forces which were with him. Lahat sila na nakipag-usap kay Prophet Jeremiah. And all the people from the least even to the greatest. No? Sila yung nasa verse 1 eh. Nabinasa natin. Sila yung mga nasa verse 1. No? From least to the greatest na nakipag-usap sa kay Prophet Jeremiah. Ano ang sabi pa dito sa verse 9? And said unto them, ito na yung sinasabi ni Prophet Jeremiah, thus saith the Lord, the God of Israel, unto whom ye sent me, no? Sinent po siya kay sa Panginoong Diyos. The God of Israel, unto whom ye sent me to present your supplication before Him. No? Ikaw yung ito yung sinabi ng Panginoon na inyong gustong iparating sa Kanya. Ito na, sa verse number 10. Ano po ang sabi sa verse number 10? Okay, ito na yung good news, o ito yung right choice na dapat nilang gawin. Verse number 10. If ye will still abide in this land. Hello? Amen. Kung mananatili kayo sa lugar na ito at hindi kayo pupunta sa Egypt.
Ibig sabihin, hindi sila pinapupunta sa Egypt, doon sa lugar nila. Then will I build you and not pull you down, and I will plant you and not pluck you up, for I repent me of the evil that I have done unto you. No? Ano ginagawa? Maganda ang plano ng Panginoon sa kanila. Na huwag silang aalis doon sa lugar na kung saan doon sila pagpapalain, doon sila bubusugin ng Panginoon. No? Sila po, sabi diyan, no, I will build you up. I will build you. Magkakaroon pa ng tinatawag, no, I will build you and not pull you down. Hindi sila pababagsakin. I will plant you and not pluck you up. No? Hindi po sila magugutom. Sabi diyan, no, for I repent me of the evil that I have done unto you. No? So, kasi ang nangyari, ayaw ng Panginoon talaga doon sa Egypt. Kaya sila inalis doon ng Panginoon. Nakita niyo verse 11, be not afraid of the king of Babylon. Sino ba ang king dito? Si King Nebuchadnezzar. No? Of whom ye are afraid, be not afraid of him. Sabi ng Panginoon doon sa mga remnant ng Judah, huwag kayong matakot sa hari ng lupain ito. Sabi dito, of whom ye are afraid, huwag kayong matakot, be not afraid of him, said the Lord, for I am with you. Nasa inyo ako. Hello? Amen. Huwag kayong matakot, nasa inyo ako. Isa lang Kristiyano natatakot. Nasa kanya naman ang Panginoon. No? Isa tayo ganun. No? Takot tayo sa mga bagay na kung saan may kinakatakutan tayo pero nasa atin naman ang Panginoon. Nasa kanila ang Panginoon pero mayroon silang kinatatakutan. Nakakalungkot. Ganun din ang Kristiyano, di ba? Minsan tayo nasa atin ang Panginoon pero may kinakatakutan tayo na dapat naman wala. Na dapat naman wala. Pero may kinakatakutan ka. Ano kinakatakutan mo? Nasa naman ang Panginoon. Hello? Ano kinakatakutan natin? Nasa atin ang Panginoon. Amen. Oh? Ayun ang sabi ng Panginoon dito, for I am with you to save you. Para hindi tayo pababayaan, nililigtas nga sila eh. Niligtas nga sila sa Egypt eh. No? Doon sa tinatawag na worldly place. No? Makamundo ang place ng Egypt, ng Egypto. At inalis sila para doon sa promised land. Pero makita niyo po, sabi niya, for I am with you to save you and to deliver you from His hand. No? Para sila po ay sagipin doon sa lugar ng Egypt sa pamagitan ng kamay ng ating Panginoon. Ano sabi pa dito sa verse number 12? I will show mercies unto you. Tingnan niyo po, may habag ang Panginoon sa kanila. Kapatid, napaka-habag ng Panginoon sa atin. Sa iyo, sa akin, sa kabila na marami tayong kapalpakan, marami kahabagan ang binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Right. Katulad po nitong mga remnant ng Judah na ito. No? Napakatigas ng kanilang puso, ng kanilang ulo, pero mahabagin pa rin ang Panginoon sa kanila. Sabi niyo, I will save you. I will deliver you. Pagdating sa verse number 12, sabi dito, verse number 12, ang ganda na sinabi sa verse number 11, 12. I am with you to save you and to deliver you from His hand, and I will show mercies unto you, that He may have mercy upon you and cause you to return to your own land. Ganda po. Amen. Nahabag po ang Panginoon sa kanila. No? At sinabi pa diyan, that He may have mercy upon you. Tingnan niyo po, pati yung unbeliever na hari, magkakaroon ng habag sa kanila. Yung namumuno sa kanilang lupain, si Nebuchadnezzar, ako na bahala doon sa hari na yon. Bahala ko doon at bibigyan kayo ng awa niyon. Ako ang kikilos sa puso niya at mahabag siya sa inyo. No? Kaya huwag kayong matakot doon sa hari, si Nebuchadnezzar. Ako niyo po yung punto nun, dapat hindi po tayo matakot.
Marami po tayong kinakatakutan. Minsan, ang kinakatakutan ng Kristiyano, utang. No? Minsan, kinakatakutan ng Kristiyano, yung mga utang-utang. Hindi po tayo matakot. Huwag mangutang para walang katakutan. Correct. Kung Amen. wala namang masama sa pag-utang. Mahalaga, may matuto tayong magbayad. Amen. Ako ipag-usap. Pakikipag-usap. No? Tingnan niyo po mga kapatid. Ang Panginoon, sinabi niya, I will save you, I will deliver you. Ano pa sinabi niya sa verse number I will have mercy. 12? I will show you mercies. Diba? Pagka mayroong nag-utang, nagkakaroon ng awa. Pag mautang, Sige. maganda. Utangin pa kita. Pag, sige. Pero pag sumusobra na, may hangganan. Pwede ka namang magkaroon ng hangganan pagka talagang sumusobra na. No? Tignan nyo, may mercy nga ang Panginoon dito. Pag utang pala maganda. Mercy. Pagbayan. Kailangan po magkaroon din ng mercy tayo. Dito. No? Pero alam niyo po, may hangganan din po sa mga bagay-bagay. Amen. No? Nakita niyo po, I will show mercies unto you, sabi ng Panginoon, no? Kakaroon ng konang habag sa inyo, that He may have mercy upon you, pati po yung hari na sinabukado sa magkakaroon ng habag sa inyo, and cause you to return to your own land. At di kayo babalik sa inyong talagang lupain. No? Pero nandito na yung righteous. Huwag kayong pupunta sa Egypt. Huwag kayong pupunta. Nasa Bible ba na huwag kayong pupunta? Verse number 19. Talon tayo sa verse 19. Ito po yung make the right choice. Ano yung make the right choice? The Lord had said concerning you. No? May concern ng Panginoon sa kanila. The Lord had said concerning you. Mga kapatid, may concern ng Panginoon sa kanila. Sa mga Kristiyano, sa atin may concern ng Panginoon. Amen. Right. Concern. May concern na concern sa iyo. Ayaw kanyang mapahamak. Ayaw kanyang mabaon sa utang. Correct. Amen. 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 Ayaw kanyang mamblema. Right. Yay. May concern ang Panginoon sa atin. Ayaw kanyang ayaw niya sumabog yung utak mo na kulang na lang eh. Siyang kunita, pasang ko ang daigdig. Ayaw niyang ganun. Kasi may concern ang Panginoon sa atin. Sa verse 19, no, mga kapatid, sinabi niya, I concern you. I have a concern you. Sabi niya, no? The Lord had said concerning you, O ye remnant of Judah. Sila po yan. Go ye not into Egypt. Amen. Yan ang sabi ng Panginoon kay Prophet Jeremiah. Huwag kayong pupunta sa Egypt. Sapagkat ang Egypt is a place of worldly place. Is a worldly place. Hindi magandang lugar. Kaya nga po, hindi na sila pinababalik ng Panginoon kasi alam ng Panginoon yung lugar na yun is a worldly place. Ayaw na ng Panginoon na sila bumalik pa roon. Hindi sila para doon. Hindi sila para doon. Ikaw ba ay para doon? Hindi. No turning back, no turning back. Sabi ng awitin, no turning back, no turning back. Huwag nang babalik pa. Pero bakit may mga Kristiyano bumabalik pa sa dati nilang napuntahan? Sa dati nilang lugar na kung saan napahamak sila. Hindi naging maganda ang kanilang buhay, bumabalik pa sa buhay nila. No? Na kung saan ay walang direksyon ng buhay, bumabalik pa. Nakakalungkot po. May mga kanyang Kristiyano. No? Sabi ng Panginoon, you creature na. If any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ayaw silang papuntahin doon ng Panginoon, pero may plano na sila sa utak, sa kanilang puso. May sarili na silang gusto. Kaya may wrong choice. Nandito na sa wrong choice. Verse number 13. Ito na yung wrong choice nila. So number 1, nakita natin yung right choice.
Sa verse number 7 down to verse number 12. Ito na yung wrong choice na gusto nila. But if ye say, we will not dwell in this land, neither obey the voice of the Lord your God. No? Kaya tingnan niyo po, nandun yung no? Pag sinabi nila, we will not dwell in this land, neither obey the voice of the Lord, hindi magsusunod sa boses ng Panginoon, sa sinasabi ng Panginoon, saying, take note, no! Napansin niyo yung word na no? Sa verse number 14. Anong makikita niyo po dyan? Ayaw nilang sumunod sa sinasabi ng Panginoon. Ayaw nila sumunod sa sinasabi ni Prophet Jeremiah. No? Sabi, saying, no, but we will go into the land of Egypt. Matigas ang ulo! May plano na sa kanyang isip at puso. Pupunta kami. Basta pupunta kami. Kaya nga po, plastic yung unang sinabi nila. No? Na sinabi nila, Prophet Jeremiah, panalangin mo naman kami sa Diyos mo. Kung ano sasabihin niya, gagawin namin. Ngayon, sumunod ba sila? Hindi. May plano na sila sa isip puso nila. Correct. Wrong choice. No! Sinabi niya, we will go. Sabi niya sa verse number 14, sabi niya, we will go into the land of Egypt no matter what. Meron pang no matter what. No? No matter what, ano mang mangyari, pupunta kami sa Egypt. Ano mang mangyari, pupunta kami doon sa SM. Ano mang mangyari, magsusumba kami. Mauna ang sumba bago samba. Mga Kristiyan, nauna pa entertainment bago ang samba. Mga Kristiyan, nauna pa ang ibang bagay kaysa Panginoon. Mauna ang ibang mga bagay kaysa Panginoon. Unahin natin ang Panginoon. Yeah. Hindi po masama ang pamilya unahin, pero mas unahin mo ang Panginoon sa pamilya. Ang pamilya binigay ng Panginoon. At kaya kunin ng Panginoon ang pamilya. Correct. Ang trabaho binigay ng Panginoon at kaya kunin ng Panginoon ang trabaho. Right. Ang negosyo binigay ng Panginoon at kaya kunin ng Panginoon ang negosyo. Amen. No? Pero ang Panginoon, hindi mo pwedeng bigyan ng ano yan. Mga kapatid. No? Hindi pa pwedeng ang Panginoon maging option lang. Hindi option lang ang Panginoon. Priority ang Panginoon. Hindi option lang siya. Okay? So makita po natin, ito po yung wrong choice po nila. Nagmamatigas sila sa kanilang puso. Pinipilit nila ang kanilang gusto. Mayroon na silang plano sa kanilang isip at puso. No, we will go. Kaya nga, no! But we will go into the land of Egypt, where we shall see no war. No? Ang sabi, ay wala nang labanan doon. Alam niyo po, di ba napag-aralan natin to? Yung no war. Sila po kasi, palagi sila nasa gera. Tingnan niyo po, nasa gera sila. Pero pag wala na silang gera, ang buhay ng Kristiyano, puno. Christian is a Christian is a, sa battleground. Pag wala ng labanan sa buhay ng Kristiyano, hindi na maganda. Kaya maganda may labanan sa buhay ng Kristiyano. Ganun din po sa buhay nila. Pag wala na silang gera, no, hindi na nila maalala pa ang Panginoon. Hindi na sila asa sa kapangyarihan ng Panginoon. Tingnan niyo po, may gera po dito. Sa verse number, tras tayo ng konti. Jeremiah 41. Pansinin niyo po, meron pong gera ginagawa sila nung sila po ay nagspasya nito. Na hindi na sila, ayaw na namin na may gera. Pero noon pa man, meron na silang gera. Verse 11 hanggang verse number 12. Ayaw nila ng gera, pero nung una, may gera sila, tingnan po. Chapter 41, verse 11-12. But when Johanan the son of Kareah and all the captains of the forces that were with him heard of all the evil that Ismael the son of Nethaniah had done,
Then they took all the men and went to fight with Ismael, the son of Nethaniah, and found him by the great waters that are in Gibeon. So makikita niyo na po mga kapatid, meron pong labanan. Kinalaban nila ang Ismael. No? Dahil meron silang mga kalahi doon na nabihag. Verse 16, talon tayo sa verse 16. Then took Johanan the son of Kareah and all the captains of the forces that were with him, all the remnant of the people whom he had recovered from Ismael, the son of Nethaniah, from Misma, after that he had slain Gedaliah, the son of Ahikam, even mighty men of war. No, tignan niyo po, even mighty men of war, and the woman, and the children, and the eunuchs, whom he had brought again from Gibeon. No? And they departed and dwelt in the habitation of Chimnam, and which is by Bethlehem, to enter into Egypt. Ano pinapakita mga kapatid? Noon, lumalaban sila sa gera. Pero bakit dito, ang isip na nila, ayaw na namin ng gera, punta na lang kami sa Egypt. Don't know what. Bakit? Kasi, ang lugar po ng Egypt is a place of worldly place. Puro pleasure doon. Puro layaw ng mundo sa lugar ng Egypt. Wala nang gera, pero palagi nandun yung layaw ng katawan, ng layaw ng lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Nandun na lahat. No? Puro makamundong bagay ang gagawin ng katawan, hindi gera. Pero dito, kahit na sila po ay nakikipaglaban sa gera, nandun naman ang presensya ng Panginoon. Palagi silang panalo. Right. Palagi silang panalo sa labanan. Isang beses lang sila natalo, alam niyo po? Doon sa Ai. No? Doon lang po sila natalo dahil kasi may hindi magandang nangyari. Pero makikita niyo po mga kapatid, dito nakipaglaban sila sa Ismael, talo po nila. No? Pero bakit nagbago ang lahat? Nang sinabi nila, we will not go. No? Sabi diyan sa verse number 42, verse number we will not dwell in this land. Sabi dito, neither obey the voice of the Lord your God. No? Hindi na sila susunod. Hindi na sila mananatili doon sa land na sinasabi ng Panginoon, manatili kayo sa lupain ito. Ako bahala doon sa hari, huwag kayong matakot kay King Nebuchadnezzar. Bibigyan ko kayo ng awa at siya'y maawa sa inyo. No? Wag, ako bahala sa kanya. Ako bahala sa kanya. Ako bahala sa kanya. Ang ganda po ng plano ng Panginoon sa kanila. Manatili sila sa lugar nito. Bahala ang Panginoon sa hari at bibigyan sila ng habag, ng awa. Pero hindi po sila sumunod. Kaya makikita niyo po sa verse number 13, no? Neither obey the voice of the Lord your God. Hindi sila nag-obey sa boses ng Diyos ni Prophet Jeremiah. Hindi sila nag-obey. Kaya sabi po nila, saying, no! No! No? Hindi kami susunod sa sinasabi ng Diyos mo, Prophet Jeremiah. Ano ba sinabi niya? We will go into the land of Egypt. No? Ang pangit ng kanilang pasya. We will go. Isang Kristyano, bahala, basta ako masusunod. Buhay ko to eh. Sarili ko to, gusto ko to. Hindi, ako basta ang masusunod, hindi ang Panginoon. Ganyan ang nangyayari po sa mga backslider. Ganyan po sa mga napag-aralan natin yung backsliding in heart. Wala ka ng pag-ibig sa Panginoon. Wala ka ng pag-ibig o hindi ka na excited sa pagdating ng rapture. Diba? Napag-aralan mo natin, wala na yung dati mong gusto na mangyari nang ikaw ay Kristiyano. Gusto mo na makamundong bagay na. So makita natin, sinabi niya, no! But we will go into the land of Egypt. Talagang sinunod nila ang gusto nila, hindi ang gusto ng Diyos. Amen? Where we shall see no war. Walang gera doon. Puro maganda ang ano doon, maganda ang puro layo ng katawan, layo ng
Gusto ng katawan ng meron doon. Kaya walang gera. Lord, hear the sound of the trumpet. No? Wala ka nang marinig pa ng sound of trumpet kasi doon sa kanila may trumpet eh. No? Lalo na, naghihintay pa tayo sa trump of God. Lord, have hunger of bread. Tingnan niyo po. And there will be dwell. No? Hindi ka na raw magugutom doon. Sa palagay mo, pag bumalik sila doon, hindi sila magugutom. Magugutom sila doon. Ginawa nga silang servant doon. Pag bumalik sila doon kay Pero, sa Egypt. Pero doon sa hari na naghahari doon sa land nila, sa Nebuchadnezzar, ang Panginoon kumikilos doon sa hari. May habag. Eh doon kay Pero walang habag yun. Tigas ang puso yun eh. Ayaw nga sila palisin eh. Gusto sila maging alipin hanggang sila mamatay. Eh dito mga kapatid, napakaganda ng plano ng Panginoon. Isa yung plano ng Panginoon, ayaw pa ng Kristiyano. Yung gusto ng Diyos, ayaw pa ng Kristiyano. Kaya nakakalungkot po sa remnant ng Judah ito. Nasunod sila kaysa masunod dapat ng Panginoon. No! No? Sabi niyan, we will go into the land of Egypt where we shall see no war, nor hear the sound of the trumpet, nor have hunger of bread, and there will be dwell. At maninirahan kami, mananahan kami doon. Kaya wrong choice yung kanilang gusto. Wrong choice sila. Kristiyano minsan may mga wrong choice sa buhay. Mananatili ka pa bang backslider? Mananatili ka ba sa worldly pleasure? Mananatili pa ba ang Kristiyano na magmatigas sa harapan ng Panginoon? Mananatili pa ba siya na sasabihin niya, no! Hindi pa rin ako pupunta. Hindi pa rin ako magpapasakop. Hindi ko pa isusuko ang aking buhay. Eh, paano kung namatay ka? Wala ka na magagawa. Amen. Right. Maraming ganyan. Ayaw isuko ang Panginoon. Ayaw isuko ang lahat sa Panginoon. Namatay. It's too late. Huli na lahat. Saka, sasabihin mo sa harapan ng Panginoon, Panginoon, bakit gano'n? Wala na. No? May hangganan po yan. Verse number 50, and now therefore hear the word of the Lord. Tingnan niyo po, ang ganda na sinasabi ni Prophet Jeremiah dito sa remnant ni Judah. No? And now therefore hear the word of the Lord. The word of the Lord. No? Ye remnant of Judah, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, if ye wholly set your face to enter into Egypt, and go to sojourn there, then it shall come to pass that the sword which ye feared shall overtake you there, in the land of Egypt. No? Kita niyo po, mamamatay sila sa pamagitan ng sandata. And the famine, meron pang gutom. Babalik sila sa Egypt, mamamatay sila doon, magugutom sila doon. Yun ba ang gusto ng Panginoon? Yun ang gusto nila. Right. Mamamatay na sila doon, gutom pa, abutin nila. Saan ka pa? Tanungin ko kayo, saan ang gusto nyo? Yung plano ng Diyos o plano mo? Plano ng Diyos. Plano ng Diyos. Amen. Right. Plano ng Diyos na mas maganda. Hindi yung plano natin. No? Ayaw nga tayong palisin ng Panginoon eh. Manatili tayo dito eh. Bakit umaalis yung iba? Ayaw manatili dito, bakit umaalis yung iba? Pagod. On. Ngayon, hindi dahilan yung pagod. Ang dahilan, mga kapatid, matigas ang puso, matigas ang ulo. Matigas ang ulo, matigas ang puso. Para si Brother William, matigas kasi ang bungo. Diba, naalala ko yung sinabi, matigas kasi ang bungo. Yeah, miss namin siya eh. Okay? Pupray na lang natin, Brother William. Nasa na kayo? Okay? So makita po natin, dapat yung advice,
Huwag mong i-reject. Huwag nating i-reject yung good advice ng Panginoon. Kaya nga po yung pamagat ng ating pinag-aral, rejecting God's clear advice. Huwag nating i-reject yung God's clear advice ng Panginoon. Malinaw na nga yung advice ng Panginoon, nire-reject pa ng mga remnant ni Judah. Malinaw na, pinalalago pa. Right. Correct. No? Kaya clear advice na eh. Malinaw na eh. Nagiging malabo pa. Kaya sabi dito mga kapatid, thus said the Lord of hosts, the God of Israel, if ye wholly set your faces to enter into Egypt and go to sojourn, maraming kapamakan mangyayari sa kanya. Mamamatay sila sa pamagitan ng espada, magkakaroon pa sila na, magugutom pa sila, magkakaroon kasi ng famine. Ano pa sinabi dyan? Whereof ye were afraid shall follow close after you there in Egypt, and there ye shall die. Mamamatay kayo doon. Oh? Minsan kung ano yung ayaw ng Panginoon, yun ang ginagawa ng Kristiyano. Kaya yun nagiging way para siya mamatay. Verse number 17, so shall it be with all the men that set their faces to go into Egypt, to sojourn there, they shall die by the sword. Ano ba? By the famine. And by pestilence. Tingnan niyo po, ang hirap ng kanilang kalagayan pa doon. Doon pa sila doon sa mahirap yung mangyayari sa buhay nila, doon pa nila gusto. No? Mamamatay sila sa espada, magkakaroon ng gutom, famine, at ano pa? Pestilence. Ano yung pestilence? Salot. Sa buhay. Diba? Salot. Nagkaroon nga ng pestilence yung Egypt that time. No? Salot. Dito, meron pa rin. No? And none of them shall remain or escape from the evil that I will bring upon them. Tingnan niyo po. Walang makakatakas. Right. No? Walang makaka-escape doon sa hindi magandang mangyayari sa pagdating nila doon sa Egypt. Hindi sila makakatakas. And I will bring upon them. No? Mararanasan talaga nila yung mga bagay nito pag nandun sila sa Egypt. I will bring upon them. For thus said, ito na po yung bandang huli ng wrong choice. For thus said the Lord of hosts, the God of Israel, as my anger and my fury. Tingnan po yung word, my anger, my fury. No? Galit ng Diyos had been poured forth upon the inhabitants of Jerusalem. No? Talagang ipaparanas ng Panginoon dito sa yung anger, yung fury sa inhabitants of Jerusalem. Yung mga pupunta doon sa Egypt. So shall my fury be poured forth upon you when ye shall enter into Egypt. No? Pag pumasok ka sa Egypt, yung galit, yung anger at fury ng Panginoon, pasa sa kanila. Pasa sa kanila. Mamamatay sila sa by sword, mamamatay sila sa famine, mamamatay sila, no? Sa pestilence. At walang makakatakas. No, sabi diyan, there shall no, and none of them shall remain or escape. Pagdating po nila doon sa Egypt. Dinadala sila doon sa lugar na maganda, ayaw pa nila. Gusto ng Panginoon na manatili sila doon kay King Nebuchadnezzar, na manatili sila dahil may habag pa ang hari na yun. Pero doon sa Pero, walang habag yun. Okay? Alam niyo po ba, yung Pero is a type of Satan. So makita po natin, hindi magandang lugar po yan. No? And sabi niya sa verse number 18, so shall my fury be poured forth upon you when ye shall enter into Egypt, and ye shall be execration and an astonishment and a curse. No? Ngayon, nandun na po yung sumpa, meron pang hirap and reproach, and ye shall see this place no more. Hindi mo na makikita yung place na ito. Yung gusto ng Panginoon na place, hindi mo na makikita. Ang gusto ng place ng Panginoon, manatili sila. Yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon sa atin, manatili tayo dito. Amen. Dito sa Faith Baptist Church. Amen. Huwag tayong lumayo. Dito lang tayo. Manatili tayo. Okay? Stand na tayo. Yes. Manatili tayo. No? Kaya sabi dito sa verse number 18, and ye shall see this place no more.
Dako binangunan. Pag lumayo ka, hindi mo na makikita ang Faith Baptist Church. Amen. No? Kung ayaw mo na dito, hindi mo na makikita ang Faith Baptist Church. Pagka ayaw mong nire-reject mo yung God's advice, no more. Bye-bye. See you in heaven. Heaven. See you in the morning. Bye-bye. See you in the morning. Doon na tayo makita sa langit. Amen. Right. No? Kung may mga ano kasi membro na kung ayaw nila, hindi naman natin sila pipilitin. Kung ayaw ng advice ng pastor, hindi tayo namimili. Amen. No? May advice si Prophet Jeremiah from God. Ayaw nila reject nila yung God's clear advice. Nasa kanila yun. Pero tayo mga kapatid, manatili tayo sa clear advice ng Diyos. Amen. Ito yung clear advice ng Diyos. Be faithful. Be faithful in our church. Mag-faithful tayo sa Panginoon. Manatili tayo dito. No? Huwag tayong mag-wait yung ating isip. Okay? So, dito tayo sa verse number 19. Amen. Down to verse 22. Ito na yung make the right choice. Ito na yung dapat na gawin po ng isang Kristiyano. No? Verse 19. The Lord has said concerning you, so ang Panginoon, napaka-concern talaga ang Panginoon. O ye remnant of Judah, go ye not into Egypt. So, nais ng Panginoon na tayo po, huwag na tayong lalayo pa. Huwag ka nang lalayo. Manatili ka na dito. Go ye not into Egypt. Uwi natin. Go ye not into Egypt. Huwag ka na doon sa mga mundong bagay. Huwag ka nang babalik sa bisyo mo. Yes. Huwag ka nang babalik pa sa bisyo mong ginagawa. Yes. Go ye not into Egypt. Yeah. Kasi may mga Kristiyano, bisa bumabalik pa sa kanilang bisyo. Huwag na bumalik. No? Huwag na nating balikan pa yung ating old nature. Huwag na natin balikan pa. Old nature na yun. Kaya nga meron na tayong yung nature na tayo. Make the right choice. No? The Lord, sabi diyan, no, certainly that I have admonished you this day. Ganda, no? No, certainly that I have admonished you this day. Itong araw na to, makikita po natin yung admonition ng Panginoon sa kanila. For ye dissembled in your hearts when ye sent me unto the Lord your God, saying, napansin niyo po, your God, hindi na thy God. No? No? For ye dissembled in your hearts when ye sent me unto the Lord your God. So, naging God na po nila. No? Kung sila po ay hindi pupunta sa Egypt, magiging God nila. No? Sabi niya, for you dissembled in your hearts when you sent me unto Lord. Ang ganda po na sinasabi ni Prophet Jeremiah, Lord, your God. Yung gusto nila maging God ni Jeremiah, yung mga remnant ni Johanan, ni Judah, na maging Diyos nila, yung Diyos ni Jeremiah. Amen. Your God. Pero sila, ayaw nila maging God, yung God ni Jeremiah. Okay? Kaya sabi dito, saying, pray for us unto the Lord our God. No? Ang ganda po dito, saying, pray for us unto the Lord our na. Hindi kanina, thy God. Kaya nagbago na yung kanila nga pong sinabi thy God. Hindi lang Diyos mo, Jeremiah, our God na. No? Kaya makita po natin, dapat meron pong pag-claim. Yung Diyos ng FBC, manatili po tayo sa Diyos ng FBC. Our God. Hindi na thy God lang natin. No? Kundi our God. Okay, sabi dito, verse number 20, when he sent me unto the Lord your God, saying, pray for us unto the Lord our God, and according unto all that the Lord our God, na naman, shall say, so declare unto us, and we will
do it. No? So maganda po yung make the righteous, yun po ang maging righteous po natin, maging righteous natin. Piliin natin yung our God. Our God, hindi thy God. Kasi kung thy God lang kasi ang iisipin nila, hindi our God, talagang inaalis nila yung sarili nila pagka thy God lang. Pero sinabi nila dito, our God. No? Kaya makita po natin dito mga kapatid, and according unto all that the Lord our God shall say, so declare unto us, and we will do it. No? And now I have this day declared it unto you. No? But ye have not obeyed the voice of the Lord your God. Nakakalungkot lang, sinasama na ni Prophet Jeremiah na sila ay magsalita na our God, pero sila po hindi pa rin sumunod. Nag-obey. But ye have not obeyed the voice of the Lord your God, nor anything for the which He had sent me unto you. No? So, magkaroon dapat sila ng righteous na gusto ni Prophet Jeremiah na yung God ni Prophet Jeremiah ay maging God nila. Yun nga lang, talagang sa verse 21, ayaw nila. No? Ye have not obeyed the voice of the Lord your God, nor anything for that which He had sent me unto you. Verse 22, and the last, now therefore, now certainly that ye shall die by the sword, by the famine, by the pestilence, in the place whither ye desire to go and to sojourn. So, magkaroon dapat tayo ng right choice. Make the right choice. No? Nais ng Panginoon, go not into Egypt. Dahil sa lugar na yun, no? Go not in the place where there is no will of God. No? Walang hindi siya kalooban ng Panginoon doon sa place na pupuntahan. Halimbawa, pupunta ka sa lugar na kung saan ay malayo ang Panginoon, huwag kang pupunta doon. Doon ka pumunta sa nandun ang Panginoon. Kaya malaking bagay, no? Make the righteous. Nagkaroon siya ng righteous dito. No? Binibigyan tayo ng righteous dito sa verse 19 down to verse 22. Dahil mayroong righteous sa verse 7 down to verse number 12, meron namang wrong choice sa verse number 13 down to verse number 18. May right choice, may wrong choice, then sa huli, make the right choice. Yan po, rejecting God's clear advice. No? Don't reject God's clear advice. Amen. Huwag nating i-reject yung God's clear advice ng Panginoon. Kung ito ay clear na, no? I-absorb natin yung advice ng Panginoon. Kunin natin. Conclusion. Apply natin, no? For the conclusion, Jeremiah called to the ministry. Makita po natin, Jeremiah first message to Judah, chapter 2. So, makikita po natin. So, yan po ang makikita natin na advice niya, huwag nang bumalik pa sa dati. Forgetting those things, sabi ng Philippians chapter 3, verse number 13. Forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. No? Sabi po na 1 Corinthians 5:17, all things pass away and all things are become New. all things are passed away na nga eh. Mga kapatid, no turning back, no turning back, no U-turn. No, huwag tayong mag-backslide, mga kapatid. Ano sabi ni Jeremiah chapter 42, verse 1 to 6? The people request for God's direction, pero hindi pala request ito na sincere. Insincere request yung verse number 3 na kanilang nais. Pag mag-request tayo, kailangan sincere. No? Kasi yung advice ng Panginoon ay klaro. Klaro yung advice ng Panginoon eh. Pero minsan sa Kristiyano, hindi klaro. Malabo. Labo mo naman. Ang linaw ng Panginoon, ikaw ang labo mo.
Minsan sa Kristiyano, ang labo. Malabo ka ba sa Panginoon? Malabo ka ba? O malinaw? Klaro ang Panginoon? Klaro ba sa iyo ang advice niya? Kailangan maging klaro ang advice ng Panginoon. Amen. Yes. Manatili tayo. No? Stay. Sabi ko, ano yung jungle? Go back to the Bible or stay. Stay. Go back to the Bible. Stay back to the Bible. Go back to the Bible. Or stay to the jungle. Gusto mo ba doon sa jungle? Mag-stay? Sa jungle, pag nag-stay ka, maraming doon ano, ahas, maraming mga buhaya, matitin, mga mababang ating mga hayop. Go to the jungle o stay. Go back to the Bible o stay to the jungle. Go back to the Bible. Go back to the Bible. Amen. Dito tayo bumalik. Kung jungle, walang Bible. Hindi tayo bumalik sa Egypt. Bumalik tayo sa Bible. Amen. Go back to the Bible. Don't stay to the jungle. Huwag tayo mag-stay doon. No? So tayo po ay dyan magtapos mga kapatid. Rejecting God's clear advice. Huwag natin i-reject ang clear advice ng Panginoon. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Kapagpalang Diyos sa mga banal na sulangin, salamat po sa buhay ni Prophet Jeremiah, Panginoon. At natuturin po kami doon sa remnant ng Judah, sila Johanan na kung saan naging pasaway, hindi sumunod sa inyong ipinag-uutos na mag-stay po sila doon sa lugar ni Nebuchadnezzar na hari, Panginoon. Kaysa na sila po ay nagpasya na pumunta kay Pharaoh sa Egypt. Salamat po, Panginoon, na pinaalalanan niyo po kami, Panginoon. Don't go to Egypt, Panginoon. We must not go to Egypt, Panginoon. Kailangan po namin na hindi pumunta doon sapagkat hindi po yun a place of comfort. Yun po ay place of pleasure. At hindi rin po yung place of grace. Wala pong biyaya po doon. Dito may biyaya, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Doon po kami sa inyong biyaya, hindi po sa walang biyaya, Panginoon. Dito po kami, Panginoon, hindi pababayaan. Pero doon sa lugar ng Egypt, is a place, worthy place, at kung saan mamamatay po kami sa worthy place. Meron pong famine, meron pong sword, at hindi kami makakatakas, Panginoon. Meron pestilence. Thank you, Lord, sa aming natutunan, Panginoon. Maraming panganib pagkadating po sa Egypt, sa lugar na wala po ang kalooban ninyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa aming natutunan sa gabi ito. Back to basic po kami dapat. Go back to the Bible, not stay to the jungle, Panginoon. Hindi po dapat kami mag-stay po doon. Rapid po namin ito, Panginoon. Kung saan magdalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Tayo po ay dyan magtapos. Ngayon po ay dadako tayo sa ating offertory prayer. Tawagin natin ang kapatid na